Magandang gabi mga kalagay. Dito tayo sa ating programa ngayong gabi. KLM, kumustang lagay mo kalagay? Kasama ko ngayon ang paboritong uncle ng bayan, the machine gun, Uncle George. Good evening, Kumusta? ladies and gentlemen. Ito po ang iyong lingkod, dating bad boy, ngayon good boy, si Doc NP. At dito sa ating programang KLM ay sasagutin namin ang inyong mga tanong tungkol sa buhay, pisikal, emosyonal, pag-ibig at spiritual. Ayan, kompleto mga kaibigan. Pero bago natin simulan ang lahat, meron tayong mga words galing sa Bible. Okay? Yan. Romans chapter 12 verse 11. Yan. Find passion in your work and remain steadfast in your love for the Lord. Then you will see success. Yan. Napaka-inspiring na word no na kalagay. Ibig sabihin nun, Ha? mag-antay ka. Mag-antay ka. At makikita pag lahat ng ginagawa mo ay patungkol sa Panginoon at sa kanya mga commandments o mga utos, Yan. ay makikita mo si success. Yan. Yan sinasabi kalagay na patience is a virtue. Si success yung namin yan. Si success, nurse namin yan sa floor. Si success. Si Siya- success. Okay. African-American. African-American, si success. Ayan, napakagandang bersikulo. Yan. Alam mo, kalagay ngayon ay sineselebrate natin dito ngayon. Marami tayong pagkain ngayon. Marami. Oh. Dahil maraming sa-celebrate ng kaarawan. At nag-celebrate din tayo ng Father's Day. Ayan, Father's Day. Ano bang ginawa mo ng Father's Day, kalagay? Siyempre, nagpaka-father. Nagpaka-father. Yun bang pagpaka-father mo ay Sinimulan natin sa loob o sa labas? Sinimulan natin yung pagpaka-father sa paggising ng umaga. Aha. Nag-ready para sa Holy Mass. Tama. Kasi simula, dapat maging ehemplo tayo sa mga anak natin. No? At tama. Pumunta kami ng Holy Mass. Aha. Nag-celebrate kami ng Holy Mass. After dyan, kumain kami kumain kami sa labas. Ayan. Hindi sa loob. Sa labas ng bahay. Sa labas ng bahay. Kasi walang mainit sa loob. Mainit sa loob, kaya sa labas. Okay. Hindi, gumana ang aircon. Yeah. Gumana naman. May natural na hangin sa labas. Ayan. Hindi kasama natin ngayon ang paboritong kuya ng bayan, ang ating co-host na si Wag po, Kuya Jover. Okay, maraming nag-birthday ngayon kalagay. At Sino ba ang nag-birthday? i-greet natin si Nick ba? Si Nick birthday, di ba? Ha? Si Nick birthday niya. Birthday ni Nick. Oo. Si Nino birthday rin niya. Si Nino, birthday rin. Ang anak ko si Hans. Si Hans, At tatawagin natin ngayon ang special guest natin na nag-birthday. na nag-birthday. Centennial birthday niya. Oo. Tawagin natin ngayon si Marisa Magbo. Marisa, come on down. Hey, halika dito. Ang napakaganda. Yan, batang-bata Batang-bata. Celebrating Batang-bata. centennial birthday. Centennial birthday. Si Marisa Magbo. Yeah. Kumusta naman ang pag-celebrate? Magandang gabi, KLM. Ay, okay. Kumusta naman ang pag-celebrate ng birthday? Ayos naman. Nadagdagan na naman ang aking kagandahan. Ang ating edad. Ano ba ang mga birthday wish mo? Ang birthday wish ko to have one chocolate and I will eat it tomorrow. Alam mo kalagay ay habang tumatanda, nagbibuild ng wisdom Yan, ang isang tao. tama. Alam mo sa bersikulo ng Biblia ay si Solomon ay inopera ng Diyos na bigyan ng kayamanan, pero Ngunit, ang pinili niya, subalit, datapwat. ang pinili niya ay wisdom, Ang pinili niya ay ang dunong. dunong, yan, karunungan. Kung tatanungin natin itong ating centennial birthday na si Marisa, kung ikaw ba ay bibigyan ng isang wish, ano ba ang gusto mong makamit? Ang wish ko ay just to have good life. Good Health. life. Health. Napakaganda. Health is wealth. Health is wealth. Exactly. Anuhin mo naman nga yung kayamanan. Marami na siya nun. Marami na rin. Marami na siya nun. Marami na siya kayamanan. Okay.
Sige, sa mga manonood dyan. Okay. May fast talk ba tayo? Meron tayong fast talk. Ready ka na ba? Okay. What is that? I'm not ready for the fast. Okay, bago tayo magpa-fast talk, okay, batiin mo muna ang mga gusto mong batiin dahil birthday mo ngayon. Oh, yun sa mga kababayan natin mga mangyan. Binabati ko ang aking nanay, which is 100 years old. Ayan. Aba, Aba. 100 years old na si nanay. 100 years old. Eh, akala ko 100 ka rin. Hindi pa. Hindi ba? She's still kicking. Mga 5 years pa. 5 years lang. So, Nasa mukha ba? binanganak ka nung 5 taon gulang pa si nanay. Kasi ang nanay ko 100 years old, so hopefully tatagalin ako na. Oo, mas matagal ka. Siyempre. Nanay ko nagbabadminton pa. Oo. Bago tayo Kaya- magpa-fast talk, kalagay. Ready na ba tayo sa fast talk? Oh, i-greet mo muna si Sige, Mark. ito mo si Pastor Mark Mark Briones. Oo. Pastor Mark Briones from California. California, yay! Okay, are you ready? Ayun Ready na. ka na ba? Okay. I-explain mo yung mechanics. Mabilis na sagot lang. Okay. Fast talk lang. Okay. Sige, explain Yung natin. anong unang na pumasok sa isipan mo, yun ang sasagot mo. Sige. Huwag mo iisipin. Okay. Okay. Ladies and gentlemen, 2 minutes starts now. Iiyak o mapapaiyak? Magpapatawad or magpapabayad? Magpapatawad. Give or take? Give. Masarap akong blank. Mahalin. Make or break? Give. Kahapon o bukas? Bukas. Pelikula ng buhay mo, anong pamagat? Nang ako ay mabuhay muli. Ayan. Pelikula ng buhay mo, sinong gaganap? Ang gaganap ay si Papa P. Papa P, lalaki yun. Oo nga. Pelikula ng buhay mo. Ang buhay ko. Next question. Okay, sige. Your favorite movie? Ano ang favorite? Tagalog, English. Kahit ano. I can think. Okay. One word to describe the love of your life. Aba, mag-ingat ka dyan. My mom. One word to describe the love of your life. Okay, yun mo. Kailangan mo pero di mo mahal. Mahal mo pero di mo kailangan. Mahal ko, pero mahal ko rin siya. Okay. Mahilig ako sa blank. Mahilig ako mag-badminton! Natatakot ako sa blank. Sa multo. Magaling akong mag-blank. Magaling ako mag-bowling. Kinikilig ako kapag blank. Pag nakikita crush ko, One word. Sino bang crush mo? si Papa P. Si Papa B. Si Papa B yung kabandito natin. Okay. Okay. One word. Describe yourself as a lover. Passionate. Horny. Okay. Okay. Takot ka bang tumanda? Hindi. No. Handa ka bang magmahal muli? Of course. Yes. Biggest regret? Nothing. What? Biggest regret? Bigas? Biggest Biggest regret. Sorry, biggest regret. Biggest. Gutom ka na eh. Bigas na naisip mo. Scary. Ah, Scared. anong biggest regret mo sa buhay mo? Scared. Okay. Biggest achievement. Ayan. Achievements. When I finish my education. Okay. If love has a price tag, magkano sa palagay mo ang pag-ibig? Priceless. Priceless. Advice you give your 20-year-old self. Have sex. None. Okay. Anong kanta ang title ng buhay mo? Love of my life. Okay. Love of my life. Napakaganda. Pinaka-sexing bahagi ng katawan mo. Of course, my hips. Okay. What makes you blooming? When I see my crush. Who makes you blooming? My, Ayan. Your younger self with no money or your older self with money? without money. Okay. Younger self. Okay. Kung gamit ka sa kusina, ano ka? Karayom. Karayom. Pag aalis ka ng bahay, anong 3 bagay na dala mo? Cellphone first at saka salamin. What is your guilty pleasure?
I don't have guilty pleasure. Ay, napakaganda. Thank you for being a sport. Happy birthday. Thank you! Napaka-revealing birthday. yung mga sagot. Napakagandang sagot. Okay, meron ka bang mga huling habilin? Wala pa akong huling habilin. Thank you so Parang much. kamamatay. Thank you so much for guesting me. Okay. Happy birthday ulit. Ladies and gentlemen, mga kalagay, Many more birthdays to Miss come. Marisa Magbo, the Miss Centennial Birthday Girl. Salamat. Salamat. Thank you! Okay. Okay, kalagay. Ayun na. Alam mo bang meron tayong lihim na liham? Lihim na liham. Galing Ayan. sa... Okay. Kanino ba galing ating lihim na liham? Basahin ko na. Okay, basahin na natin. Sige. Basahin ko na yung ano natin, ha? Sige. Lihim na liham. Aha. Itong lihim na ito ay mamaya ko na sasabihin ko sino nagpadala pero sisimulan ko na. Okay, sige. Magandang gabi po mga kalagay. Itatago niyo na po sa pangalang Ligaya. Hindi kaya. Para parang Rosana Roses yan. Isa po akong nurse na kararating ko lang po dito sa Amerika. Mhm. May kasintahan po ako na iniwan ko sa Pinas. Mhm. 14 anyos pa lang po kami ay magkasintahan na kami. Bata pa lang po kami ay pangarap na namin mabuhay at nang matiwasay at sige. Ang gusto niya po ay sa Pinas lang kami at mamuhay sa bukid. Gusto ko lang po mag-alaga ng baka at magtanim sa bukid. Sino mag-aalaga ng baka? Yan. Habang gusto ko pong umangat sa naman sa buhay, at ang tanging paraan lang na alam ko ay maging nurse sa Amerika. 23. Habang nagpa-process po ako ng mga papeles ay gusto ko po sanang magpakasal kami upang makasama ko siya. Yan. Pero umiwas siya dahil mahina daw siya sa Inglesan. Umiwas yung kanyang boyfriend sa Oo, Pilipinas. kasi mahirap. Mahina sa Inglesan. Ngayon, nandito na ako sa Amerika, ay tinatakot niya akong iiwan niya ako at magpakasal siya sa kaibigan naming tindera ng bibigka. So, ibig sabihin, gustong ipagpalit ng kanyang boyfriend ang Amerika sa babae na nagtitinda ng bibingka. Abay, baka naman masarap yung bibingka. Baka nga. Baka nga. Okay. So ano po ang maipapayo ninyo? Tanong ko, sagutin nyo ng diretsahan. O yan, Agay. malinaw na malinaw. Ang kasintahan sila, 14 years old pa sila. Aha. Tapos ang gusto ng shota niya na mabuhay lang sila sa bundok na simple at matiwasay. Aha. Kaso lang, pumunta siya ng Amerika. Aha. Yun lang ang nakita niyang paraan para umangat sa buhay. Okay. Okay. Ngayon, ang tanong dyan, ayaw ng kanyang boyfriend na pumunta ng Amerika dahil mahina nga lang sa Inglesan. Okay. So, ngayon, tinatakot niya ang kanyang girlfriend na papakasal na lang siya sa tindera ng bibigka. Ano ang mapapayo mo? Ay, sa akin palagay yan kalagay. Nandito rin siya sa Amerika, hindi sila magkakasundo. You know, hindi siguro sila meant for each other. Diba? Hindi siguro sila meant for each other. Bakit mo pipilitin ng isang tao na ayaw pumunta dito sa Amerika at gustong mamuhay sa Pilipinas at gusto niya, ang masakla pa ay tinatakot niya pa ang kanyang girlfriend na papakasalan yung tindera ng bibingka. Oo. Diba? So kung ayaw niyang pumunta dito sa Amerika, hindi naman lahat ng tao marunong mag-English dito sa Amerika. Kailangan niya, mas simple lang yan. Pwede siyang magsama ng translator Oo. or Google Translate. O mag-aral sa Babel. O mag-aral sa Babel. O, tama yan. Okay. Oo. mm, So, yun ang payo mo sa kanya. Hiwalayan niya. hiwalayan niya. And go on with her life. Oo. Tsaka, ganun naman talaga ang buhay. Aha. Sa bawat mga hakbang mo sa buhay, may mga desisyon kang gagawin. Ayan. May mga desisyong mahirap, may mga desisyong madali. Ayan. Pero higit sa lahat, yung mga desisyong mahirap ang dapat mo pagtugunan ng pansin dahil yun ang magiging
preparasyon mo sa buhay. Ayan. So, kung nakita mo mas aangat ka sa isang nurse, which is totoo naman, Aha. dahil ang nurse ka naman dito sa Amerika is malaki ang sahod. Aha. Ang dami pang opportunities. Aha. Eh, kung yan ang yan ang gusto mo, at yan ang nakikita mong paraan para umangat ka sa buhay, Aha. ay gawin mo. Tama. Ipagpatuloy mo. Ipagpatuloy mo. Okay. O Yan ang sinasabing suportahan ta ka. kung saan ka maligaya, Suportahan ta ka. puntahan ka. Kaya hindi naman ibig sabihin na pag dito ka sa Amerika, hindi ka na makakahanap ng totoong pagmamahal. At analyze mo naman ano yung pagmamahal na binigay sa'yo ng boyfriend mo. Kung ipagpapapalit ka lang niya sa bibig ka. Yan. Tama yan. Yun lang ang Tama payo yan. ko. Alam mo, Iwanan mo yung boyfriend mo. tama yan. Sa boyfriend naman, ang payo ko rin meron. Ano? Mag-aral ka ng English. Mag-aral siya ng English. Para matuto ka pumasa ka sa TOEFL at saka sa IELTS. Kailangan ba ng TOEFL yun? Kailangan niya Ha? test of spoken English Test of spoken English. at saka IELTS. Ayan. Mga kalagay, mga tanong nyo sa buhay, physical, emosyonal, buhay pag-ibig, pinansyal, at spiritual. Sasagutin namin. I-type nyo lang ang inyong mga comment at kami sasagot. At saka, Aha. batiin natin yung kaibigan natin sa Zamboanga. Sino? Ito, lumad na Zamboangueño. Sino? Si Raymond James Bago. Bago. Ayan. Si G-Man. Oo. Si G-Man. At ang aking kaibigan na nasa Davao na si Frederick Alvarez. Salamat sa pagpapanood. Marapit ng eleksyon. Frederick Alvarez. Okay. Wala pang nagpadala ng mga mga katanungan. Meron tayong pangalawang lihim na Ayan. liham. Pangalawang lihim. Lihim na liham. Meron. Okay, pangalawang lihim na liham. Ayan. Okay. Sige, babasahin natin ito, kalagay. Itago nyo na lang ako sa pangalang Karen Deria. Karen, ang last name niya, Deria. Deria. Isa po akong nursing student na kamakailan ay bumiyahe po ako papuntang Liblib na kagubatan ng Mindoro. Ayan. Hindi kaya to kaibigan ng ating Mangyan. centennial birthday girl? Ayan, baka. Kaibigan. Okay. Kasama ang aming guro at ang iba ko pang kaklase para sa isang misyong medikal. Ay, akala ko si Echen. Yeah, Maayos naman ang kinahinatnan ng lahat at naging malapit din ang loob ko sa aming profesor na kahawig ni George Estregan. Aba, Ayan. mataas yung dila. Mabilis ang kamay nito. Mabilis. Mabilis ang kamay. Okay. Matulis. Matulis ito, matulis. Matulis ito ang kanilang profesor. Kasi kamukha ni George Estregan. Pero 5 buwan na nakalipas ay napansin ko na medyo lumalaki ang aking tiyan. Aba, Ay, ano ba kaya to? ascites. Baka kabag. Portal hypertension. Okay. Sa hindi ko malamang dahilan, di nga malamang dahilan bakit lumalaki ang kanilang tiyan. Ang sabi ng kaklase ko, ako daw ay kinulam. Kinulam. Ang iba naman ay sabi, natuklaw daw ako ng ahas at iba naman ang sabi, cancer daw. Cancer. Kinulam daw siya or kaya natuklaw ng ahas o kaya may cancer kaya lumaki ang tiyan niya. Okay. Mga kalagay, tulungan niyo po ako. Ano po ba ang nangyari sa akin? Ako po ba'y kinulam or inulam? Alam, natuklaw ng ahas o ng anaconda? Yeah. Nako, ito ba'y cancer o kaiser? Okay. At tanong ko, sagutin niyo ng diretsahan. Ako, may papa-share ako dyan dun sa type ng ahas sa Mindoro. Ano? May ahas kasing sa Mindoro na endemic na ahas sa Mindoro based sa ano nila doon, sa endemic nila na mga hayop. Yung ahas daw doon, pag nakakagat, instead na yung poison niya makakamatay agad, nakakabuhay. Ano 9 kasi months after nabubuhay. Ano? Anaconda ba yun? Ang ahas na yon, hindi pa na ang sabi nila, banakon.
Ha? Banakot. Banakod na ahas. Ayan. So ano kayo sa tingin mo? Palagay, this is a medical question. Medical, Dahil tayo it's a medical mystery. It's a medical mystery dahil tayong dalawa ay nasa medical, Oo. na medical field. Tanong natin kung ano pa ang ibang simptomas na nararamdaman niya. Wala. Meron ba siyang pagsusuka? Ayan. Kung nagsusuka siya, di malamang merong nalason siya ng ahas. Malamang nalason siya ng ahas o hyperemesis gravidarum. Ayan. Yan yung pagbubuntis. Oo. Hyperemesis gravidarum. Dumadami yung hydrochloric acid sa tiyan ng tao dahil doon na sa changes ng hormones. Kaya naga-hyperemesis gravidarum, which is a precursor to the symptom of pica. Pero alam mo kalagay, meron tayo ditong kaibigan na nasa research. Nasa research. Ang pangalan niya ay si Asur. Asor, Tanungin natin kung ano ang kanyang baka makabahagi siya ng mga Halika dito. Halika dito. kabahagi Halika dito. siya ng Halika dito, Asor. Halika dito. Kasi isang Nananahimik ako dito. So ano kaya ang nangyari dito sa aming panauhin na si Karen Diria? Ba't lumaki ang kanyang tiyan? Ano kaya masabi mo? Ilang taon ba si Carinderia? Malamang bata pa dahil estudyante. siguro mga 19, 18. Ayan. Second year. Ah. Ano yan? Si professor niya, magkukulam. Kinulam talaga yan. Kinulam talaga yan. Ayan, Magkukulam napakaganda. yun eh. Mabilis ang daliri. Magkukulam yan. Kamukha pa ni George Reagan. Ah, Napakagandang sagot. Palakpakan natin itong ating kalagay. yun ang ano niya ha, yun ang kanyang ayon sa kanyang pagsasaliksik. Palex Saliksik. Yun ang Grabe. nakuha niya ano. Mayroon pang ibang posible diyan. Mayroon pang ibang posible. Meron pa ibang posible yan. Di ba? Kung halimbawa, Aha. magkakaroon ka ng fluid volume overload dahil sa portal hypertension. Aha. Ascites. Ascites. Ayan. Mga Ibig sabihin may defect, 19 years old, depektibo na ang kanyang atay. epektibo na, baka wala singgero siya dati. Ayan. Okay. So ang advice ko nito kay Karen Diria, magpa-check up ka sa doktor. Oo, magpapiti ka. Magpa-check up ka sa doktor. At wag lang bastang doktor. Okay, kay Doc NP. Hindi. Magpapa-IE ka. Dapat mo nang kailangang masinsinang physical assessment. Yes, oo. Okay. Masinsinang physical Head assessment. to toe. Head to toe. Toe to head. Yan. Yan ang dapat gawin, no? Tsaka, ano ba siya? Ang tanong ko dyan, isang tanong ko lang dyan eh. Ano yung LMP mo? Ayan. Last, LMP po, sa mga nanonood dyan, ay last menstrual period. Yes. Kailan ba? Baka naman, merong laman ang iyong tiyan. Baka may laman. Hindi lang pansit, hindi lang pizza, hindi lang kabag, kung hindi tao ang laman. Tao. Oo. Pa-check natin kay Doc NP. Pa-check natin. Dapat ka magpa-urine test at magpa-blood work. Oo. Happy birthday, Ninyo! Happy birthday. Ito si Ninyo. Happy birthday. Happy birthday. Yung kaibigan namin na si Kaibigan Nino. si Ninyo. Meron ka bang gustong batiin bago kami magsa-sign off? Ha? Meron. Yung pinaka-importanting tao sa buhay ko. Happy birthday sa'yo, Ninyo. Kailangan Pinaka-important. Baka sarili. Makasarili! Ha? Makasarili itong taong to. Ha? Okay, sana'y may natutunan kayo. Mga kalagay na nanonood, di ba? Oo. Sana may natutunan sa mga walang Walang kwentang natutunan. kwentang kwento. Walang kwentang kwento. At magtatapos tayo sa isang bersikulo Ayan. na galing kay Juan 4:7 to 8. Okay, chapter 4, 7 to 8, verses 7 to 8. Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Ayan. Love. Baka naman yung si Carinderia ay nagkaibigan sila na kanyang profesor. Wala namang masama. Ay, masama ba doon? Masama lang yun kung may asawa na si professor. Pero kung single naman si profesor. Okay lang kung single. Kung mas matanda naman si profesor ng
ng 20 years. Okay lang ba yun? Okay lang yun. Okay lang ba yun? Okay lang yan. yun. Kasi sa ibang kultura nga, Ah, 50 years ang difference, okay pa. okay lang In yan. fact, Aha. sa Qin Dynasty, ang Sa- pinakaunang dynasty sa China, Aha. ni Emperor, kalimutan ko yung pangalan nito. Si Emperor Brandy. Emperador yun. Emperador Brandy. Ang kanyang mga concubine, Aha. napakabata. Nag-range ng 14 to 18. Pero concubine yun. Oo. Mga ano yun. Hindi maganda. Dapat inasawa ng profesor ang kanyang estudyante. Oo. Ah. Pero yung concubine kasi, part na yun sa sa royal family. Ganun. Hindi na yung katulad ng yung ibig sabihin natin ng concubine ngayon na parang mistress. Yung concubine part yun siya sa meron silang katungkulan, meron silang ranking. Kumbaga. And that was culture before, right? That was the culture in old China. Okay. O sige. Magtatapos na tayo dito mga kalagay. Salamat sa pagpapanood. At marami tayong mga katanungan dito pero kapos na tayo sa oras. Tapos na tayo sa Kapos na tayo. Alauna na ng madaling araw dito ngayon sa Houston, Texas. Umpisa kami ng Sabado, ngayon linggo na. Ngayon linggo na. Grabe ang tagal-tagal lang kami. Pero partner, kita mo sa kanila, sa mga viewers natin, Aha. kung ano yung nasa kabilang part ng camera. Ayan. Para makita nila kung ano yung pinapanood din natin. Kaya, sige. Iikot ko ang camera. Ayan. Ipapa natin sa cameraman, ha? Ayan. Manood kayo. Ayan. Okay. Ayan. Yan po ang mga kaisama namin dito sa Ayan. badminton. Badminton. Ito po ang aming studio. Sa kabila ay studio, sa kabila ay badminton. Regards, shout out sa aking pinsan na si Parker Cardell Peñaflor at ang aking nanay na si Susan Peñaflor. Nanonood sila. Sinong nanay mo? Siya ang nanay ko! Yan. Maraming salamat sa pagpapanood mga kalagay. Sinasagot namin ang mga katanungan ninyo sa buhay, pag-ibig, katanungan sa pinansyal, emotional, physical, Lahat na. at spiritual. At saka pinansyal. Okay. Sige. Hanggang sa muli. Nasaan ka na? Ating co-host na si Wag po, Kuya Jober. Nag-FMLA. Nag-FMLA. Okay, ayan. Naglalaba pa. Naglalaba. Kasi nag-group message tayo eh. Ang sinabi meron daw tayong kainan ngayong araw. Pero ang sabi niya ay hindi siya makahindi. Kanino? Kanino siya hindi makahindi? Hindi siya makahindi sa kanyang amo. Oo. Estudyante pa naman yun. Pupil yun ni Ginang Peñaflor. si Jober. Oo. Pero ang kanyang amo, estudyante ni Maribet Bechara. Kaya tama. Okay. Salamat sa pagpapanood, mga kalagay, dito sa aming programa. May sasabihin ka pa ba? Hindi, sabi ko lang, sana may natutunan kayo kahit na konti. Kahit kabulastagan. Pero hindi po yun ang pakay namin. Ang pakay namin ay mabigyan kayo namin ng mga sagot sa mga katanungan ninyo. Mga sagot nyo, mga tanong nyo, sasagutin namin. Salamat sa papanood dito sa aming programa, ang KLM. Kumustang lagay mo, kalagay?